Ang mga katulad talaga ni Mr. Bato de la Rosa, typical na DTS na hindi marunong makinig sa ibang tao. Akala nila siya or sila lang yung totoong may alam. Nagmamarunong madalas. Ganito ang typical na die hard eh. Hindi ko na patatalo. Kahit obvious na talo na at wala nang patutunguhan yung kanyang pagtatapang-tapangan at pagdudunong-dunungan. Kayo po, Mr. Bato de la Rosa, ang mapapahiya dyan. Dahil lahat ng senador ay mukhang nagsasalita na tungkol nga sa investigasyon ng PIDEA leaks. Yung iba ay nagtataka na kung saan patutungo itong investigasyon na ito. Naniniwala na wala nang patutunguhan yung iba. Kaya dapat nang ipatigil ang ganitong klase daw na investigasyon. Abay, pati si Lacson, dating Senador Lacson, ay nagsalita na rin. You see? 'Di ba? Siguro hindi alintana kay Bato na siya ay mapahiya sa mga kababayan natin, sa publiko. Dahil baka kasi naniniwala pa siya na naandyan pa rin yung mga yan, patuloy na magpapauto at magmamaang-maangan. Pero sa mga kapwa mo senador, talaga lang, hindi ka nahihiya. Alam nila na kulang ka sa dunong, tapos ngayon magmamataas ka pa at magmamatigas ka dito sa investigasyon mo na ginagawa. Ito yon, para kay Lacson, abala lang at walang saysay. Ang saklap na nung masabihin ka na ganito, walang saysay. Nakakaabala ka. Walang kabuluhan ang mga ginagawa mo. Ibig sabihin, nag-aaksaya ka ng oras. Huwag mong idamay ang ibang tao. Kung gusto mong mag-aksaya ng oras at panahon mo, gawin mong mag-isa. Pero huwag mong idamay yung ibang tao. Tama yun, ha? Tama. Masaklap to para kay De La Rosa. Walang saysay, abala lang ang investigasyon ng Senado sa pangunguna nga natang si Bato de la Rosa sa pagdawit sa pangalan ni Marcos Jr. sa droga. Yun. Masakit, masaklap to. You see, patong-patong na yung nangyayaring hindi maganda kay De La Rosa. Ngayon ay mukhang sinusuka siya ng mga kasamahan niya sa Senado, mga dati niyang kaibigan na pati si Gadon na. Anyway, PIDEA leaks Senate hearing, abala lang daw. Sabi nitong si dating Senator Lacson. PIDEA leaks, the leaked document exists. An agent can type an intelligence report. The said report was never submitted, even for initial evaluation, by his immediate supervisor. There was no official report on record. It's a scrap of paper. Ang daming inabalang tao. Yun pala yun. So bilang nga dating PNP chief din, ay siguro'y alam niya ang kalakaran sa mga ganitong klaseng investigasyon, sa ganitong klaseng mga document din na napakasensitibo, diba? Ang daming inabalang tao. Ay talagang pinatulan ba naman kasi ni Bato, no? Pinatulan ni Bato. So, kung titingnan natin, bottom line, hindi kaya kasi drama lang talaga ito. Hindi kaya moro-moro lang ito at may gustong tabunang mas malalang issue pa, 'di ba?